Kamusta? Ako si Lou. Isang simpleng dalaga mula Maynila na natutong magbitbit ng lungkot ng tahimik at ngumiti kahit gustong-gusto ng sumuko. Sa pagkakataong ito, ako na ang magtatapat. Hindi ko naman talaga planong magkwento. Pero minsan, pag gabi at tahimik na ang lahat, mas malakas ang bulong ng alaala kaysa sa sariling konsensya. Kaya eto ako ngayon, sumusulat sa isang estrangherong DJ na sana ay marunong makinig, at hindi husgahan ang mga lihim ng isang babae na minsang nadapa sa biyahe. 2 taon na ang nakakalipas. Yung panahon na pagod na ako sa Maynila. Hindi lang dahil sa traffic, polusyon, o siksikan sa MRT, kundi dahil sa relasyon kong laging kulang. May boyfriend ako noon, pero parang wala. Parang ako lang ang gumagawa ng effort, samantalang siya, busy sa trabaho, pero may oras mag-react sa stories ng ibang babae. Isang gabi, bigla kong naisip, uuwi ako ng probinsya. Wala akong planong ayusin ang relasyon, o magpahinga lang. Gusto ko lang makalayo, makahinga, makalimot kahit saglit. Doon ko siya unang nakita, si Ernesto. Conductor siya ng bus na sinakyan ko. Hindi siya kagwapuhan, pero may dating. Matangkad, moreno, medyo rugged ang itsura. May kung anong misteryo sa likod ng simpleng ngiti niya. Una siyang nagsalita, "Miss, taga saan ka?" Napangiti ako kahit pagod. Hindi ko kasi maalala kung kailan may huling nagtanong sa akin kung saan ako nanggaling. Habang umuusad ang bus at lumilipas ang oras, napapansin ko siyang palaging dumadaan sa tabi ko. Minsan may excuse, minsan wala. Minsan tinatanong kung okay lang ba ako, kung malamig. Hanggang sa dumating ang gabi at halos tulog na ang mga pasahero. Nasa dulong bahagi ako ng bus. Nakapatay ang ilaw, tahimik, kundi dahil sa mahinang ugong ng makina. Nagulat ako nang bigla siyang maupo sa tabi ko. Hindi ako nagsalita, hindi rin siya. Pero yung init ng katawan niya, damang-dama ko kahit hindi pa kami magkadikit. Napalunok ako, tumingin siya sa akin. Diretsyong tingin, pero hindi bastos. Para bang tinatanong niya kung okay lang ba, kung pwede. Hindi ko siya tinulak, hindi ko rin siya tinawag. Hinayaan ko lang. Siguro kasi sa gabing yun, gusto ko lang maramdaman na may tao pa rin gustong manatili sa tabi ko, kahit saglit lang. Wala kaming ginawa na sobrang garapalan, pero yung bawat haplos ng braso niya sa balat ko, bawat sulyap, bawat hinga, parang sinisigaw ng katawan ko ang tagal kong hindi naramdaman. Nung bumaba kami sa stopover, naglakad lang kami palabas ng bus. Tahimik pa rin. Nagkausap kami sandali, tungkol sa kung paano siya naging conductor, kung ilang beses na siyang napag-alitan ng pasahero, kung gaano niya kamahal ang biyahe. Natawa ako, ang simple lang ng mundo niya. At ang gun. Pagbalik namin sa bus, halos wala na rin kaming sinabi. Pero nagbago na ang pagitan naming dalawa. Parang may nakuryente, parang may nasindihan. At pagkatapos ng ilang oras, bumaba na ako. Hindi ko siya nilinggan. Hindi niya rin ako tinawag. Pero habang papalayo ako, naramdaman ko yung lalamunan kong biglang nanuyo. Parang may iniwan akong hindi ko maintindihan. Hindi ko inasahan na sa isang gabing ganon, may madadala akong tanong na hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Hindi ko naman ginasto to, DJ. Hindi ko pinangarap na sa murang edad pa lang, alam ko na kung paano umiwas sa basag na bote ng nanay ko, kung paano lumusot sa mga gabi na parang walang tumitigil sa sigaw at paninigaw. Sa bahay pa lang, gyera na. Pero ang masakit, gyerang walang nananalo. Lasing si mama halos gabi-gabi. Mula nung iwan kami ni papa, para bang unti-unti siyang nalunod sa alak. Akala ko dati, baka may araw na babalik si papa. Hanggang sa nakita ko siyang may iba na. May bago na siyang pamilya. At kaming dalawa ni mama. Naiwan sa pagitan ng mga bagay na di na binilikan. Lumaki akong marunong magtimpla ng kape ng lasing. Marunong magtimpla ng katahimikan kahit puno ng ingay ang dibdib. At habang lumalaki ako, natutunan kong hindi lahat ng "kumusta ka" ay totoo. Hindi lahat ng yakap ay galing sa malasakit. Kaya siguro, DJ, nung dumating siya, yung una kong boyfriend, akala ko siya na ang sagot sa pagkauhaw ko. Pero mali rin pala, wala siyang kaibang ginawa kundi ang punan ako ng pangako. Sweet siya sa umpisa, pero pagtagal, siya naman ang naging malamig. Parang presensya lang ang binigay niya, hindi pag-aaruga. Hindi ako minahal, nandyan lang siya para may masabi akong may boyfriend ako. Hindi siya marunong makinig. Hindi niya alam yung mga araw na hindi ko nakinaya si mama.
Hindi niya alam na minsan, wala akong makain. Hindi niya rin natanong kung bakit ako umiiyak habang may bagyo. Basta ang alam lang niya, pag nag-text siya ng "love you", okay na raw ako. Kaya nung gabing yun sa bus, DJ, nung si Ernesto ang unang tumingin sa akin ng may pagtanong, hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa ko, ibang init ang naramdaman ko. Hindi yun bastos, hindi yun mali, pero totoo, may lamaambat sa akin, may gumising. Kahit papasmado ang kamay niyang hawak ang railings, kahit amoy gasolina ang uniforme niya, ramdam ko yung sinseridad sa bawat galaw niya. Isang tanong, isang tingin, isang tahimik na presensya lang, parang sinabing, andito ako. At dun ko na-realize, DJ, hindi pala ako naghahanap ng pagmamahal. Ang totoo, matagal na pala akong nauuhaw sa simpleng atensyon. Yung tipo ng atensyon na walang halong utang na loob. Walang kapalit. Yung titingin sa akin hindi dahil kailangan niya ng katawan, kundi dahil may nakita siyang tao. Hindi ko sinasabing mahal ko si Ernesto. Pero nung mga oras na yun, gusto ko lang maramdaman na may handang sumalo sa akin kahit saglit lang. At kung kasalanan man yun, anong tawag mo sa paglimos ng init, kung giniginaw ka na sa sarili mong bahay? Mahina na ang ilaw sa loob ng bus. Malalim na ang gabi, tahimik na ang lahat, pati yung mga batang kanina lang ay maingay. Ngayon ay himbing na sa pagkakaupo, mga ulo nilang nakasandal sa bintana o sa balikat ng katabi. Pero ako, gising na gising. Hindi dahil sa hindi ako inaantok, kundi dahil sa presensya niyang unti-unting lumalapit. Sa sulok ng mata ko, nakita kong si Ernesto ay dahan-daang naglakad pabalik sa likod ng bus, hawak ang thermos ng kape, tahimik ang bawat hakbang. Huminto siya sa tabi ko. Di siya nagsalita, ako rin. Pero ramdam ko ang tanong sa pagitan namin. Parang humihingi siya ng pahintulot kahit wala siyang sinasabi. Dahan-dahan siyang naupo sa bakanteng upuan sa tabi ko. Hindi agad siya lumapit, siguro ilang pulgada pa ang pagitan ng balikat namin. Pero kahit yun, parang kulog na sa dibdib ko. Nagtatama ang balat namin paminsan-minsan, sa siko, sa kamay, sa hita, at bawat pagdampi, parang alon sa balat ko, may dalang kuryente. May init na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya bastos, hindi siya mapangahas, pero yung paraan ng pag-upo niya, yung malalim na paghinga niya, yung malapit na distansya, lahat yun, may tanong, okay lang ba? At ang sagot ko, hindi ko alam kung, oo, ba talaga o desperado lang akong maramdaman. Pero hindi ako umiwas, hindi ako umatras, dama po ang kamay niya sa gilid ng hita ko. Hindi agad buo. Parang sinasalat niya kung saan siya pwedeng umabot, hanggang saan ako papayag. Dahan-dahan lang, walang pagmamadali, walang halik, walang bulong. Pero ramdam ko ang tibok ng puso ko, parang sinasabay sa bawat galaw niya. Humawak din ako, hindi ko alam kung bakit. Basta parang may parte sa akin na gustong tumapat sa init na ibinibigay niya. Parang sa mga oras na yun, gusto kong hindi ako mag-isa. Gusto kong may kasama akong huminga. Kahit hindi niya alam ang mga bigat sa dibdib ko. Hindi kami nagkatinginan ng matagal. Pero sa sandaling nagtama ang mga mata namin, parang nagsalita ang mga katawan. Hindi ito pag-ibig, pero may pagkakaintindihan. May kabiguan na parehong dala, at panandali ang pahinga sa gitna ng lahat. Yumuko siya, parang humihingi ng tawad bago pa man mangyari ang kahit ano. At ako, umikot lang ang mga daliri ko sa braso niya, mahigpit, tahimik. Kapit, parang sinasabing, kahit ngayon lang. Kahit dito lang. Hawakan mo ako. Walang halik, wala ngang salita, pero yung init sa pagitan naming dalawa, sapat para matuno lahat ng lamig sa katawan kong matagal nang giniginaw. Hindi ko siya pinilit, hindi rin niya ako minadali. Pero bumigay ako, DJ. Sa init, sa lamang, sa damdaming matagal nang pinipigil. At sa pagkakataong yun, hindi ako nahiyang tanggapin yun. Hindi ko inasahan ang kahit ano pagkatapos. Hindi ko inisip kung saan to haantong. Pero ang hindi ko inakala, ay kung gaano ako mawawala sa sarili kong mga kamay, sa mismong gabing yun. Pagkababa ko ng bus, parang bumigat ang hangin. Yung parang lahat ng dinadala kong init sa katawan, unti-unting napalitan ng lamig, lamig na parang bumalat sa akin mula ulo hanggang talampakan. Wala akong dalang malita, backpack lang. Pero ang bigat sa dibdib ko parang isang bagaheng wala namang laman kundi tanong. Si Ernesto, tahimik lang din.
Bumaba siya sa kabilang terminal, mga ilang hakbang mula sa kinatatayuan ko. Akala ko titingin siya. Akala ko babatiin ako kahit mabilis lang. Pero hindi, diretso lang siya sa paglalakad. Walang lingon, walang simpleng, ingat ka. Walang bakas ng kahit anong nangyari. Para kaming hindi nagkapit-bisig sa init ng gabi. Para kaming hindi nagtapat ng panandaliang pangangailangan sa isa't isa. Para bang lahat ng yun, ako lang ang may dalang alaala. Tahimik akong umuwi sa bahay ng lola ko sa probinsya. Hindi ako kinumusta. Sanay na silang bigla na lang akong dumarating na parang bagyong walang babala. Hindi ko na rin kinwento. Wala akong lakas ng loob na sabihin na sa biyahe ko pa uwi, sa biyahe ko pa man din hinanap ang pahinga, doon ako muling napagod. Lumipas ang ilang araw, 1 linggo, 2, wala akong balita, hindi ko rin siya hinanap. Pero sa totoo lang, DJ, umaasa akong baka may mensahe. Baka may update, kahit isang emoji lang. Kahit simpleng, nakarating ka ba ng maayos? Pero wala, hanggang isang gabi, habang naka-headphones ako't nag-scroll sa Facebook, may nagpakita sa feed ko. Pamilyar ang mukha, si Ernesto, may hawak na bata, babae, siguro mga 3 taon. Nakakandong sa kanya, parehong nakasmile. Sa tabi nila, isang babae, maganda, maamo, mukhang mabait. Nasa isang resort, may caption, family time with my girls #blessed. Parang may sumabog sa dibdib ko. Hindi ako umiyak agad. Nanigas lang ako. Parang hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Inisa-isa ko ang mga litrato. Birthday pala ng anak niya. Kumpleto silang 3. May cake, may balloons, may caption pa na, hindi lahat ng bayani may kapa. Minsan, conductor lang sila ng buhay mo. Tangina. Ganun. Napatingin ako sa salamin. Hindi ko nakilala yung nasa refleksyon. Ako ba yung babaeng kayang bumigay ng isang gabi lang? Ako ba yung babaeng nakalimot sa sarili kapalit ng konting init? At mas masakit, ako ba yung babaeng nagpatangay sa lalaking buo na pala ang pamilya? Hindi ako nagalit kay Ernesto. Siguro. Pero nagalit ako sa sarili ko. Dahil sa sandaling akala ko, may koneksyon kaming dalawa. Akala ko, kahit wala kaming usapan, kahit walang pangako, baka kahit kaunti, may halaga rin ako sa gabing yun. Pero hindi pala. Ako lang ang nagbuhat ng alaala. Ako lang ang kumapit sa init na hindi naman para sa akin. 3 araw akong hindi lumabas ng kwarto. Ni hindi ako lumapit sa lamesa para kumain, ni hindi ako nagbukas ng bintana. Nakahilata lang ako sa kama, nakatitig sa kisame, paulit-ulit na tinatanong ang sarili, anong klaseng babae ako? Minsan, kinakausap ko ang sarili sa salamin. Para lang makita kung may itsura pa ba akong tao, kung may respeto pa ba akong natitira sa sariling mukha. Pero ang nakikita ko lang ay isang babae, pagod, tuyot, wala nang kinang sa mata. Isa akong katawan na naghahanap ng init sa maling lugar, sa maling tao. Pilit kong binabalikan yung gabing yun sa bus. Hinahanap ko kung kailan ako nagkamali. Wala namang halik, wala namang pangakong binitiwan. Pero bakit ganito kalalim ang sugat? Bakit parang ako lang ang nasunog sa init na pinayagan ko rin naman? Hindi ko na matukoy kung mas masakit bang nalaman kong may asawa si Ernesto o dahil kahit sa isang segundo, inakala kong may halaga ako sa kanya. Napaisip ako, DJ, siguro hindi naman ako masama. Siguro, sabik lang talaga ako. Sabik sa lamang, sa haplos, sa atensyon. Hindi para sa sex, hindi para sa pagmamahal, pero para sa pakiramdam na may nakakakita sa akin, kahit sa dilim. Laking kulang ako. Wala akong tatay na nagsabing, maganda ka, anak. Wala akong nanay na niyakap ako pag umiiyak ako sa gabi. Wala akong partner na tunay na nakinig. Kaya siguro, nung naramdaman kong may mainit na palad na dumaikit sa akin sa gitna ng biyahe, hinayaan ko na. Kasi baka yun na lang ang pagkakataon kong maramdaman na tao pa ako. Babae, buhay, masarap ang sandaling yun, DJ. Pero pagkatapos, nanatili lang yung gutom. At doon ko na-realize, ang init, panandalian lang. Pero yung lamig sa loob ko, matagal na, malalim. Lumaki na siya sa mga taon ng pagpapanggap na okay lang ako, ng pagkakampante sa kakarampot na pagmamahal, ng pagtanggap ng kung ano lang ang binibigay ng iba kahit hindi sapat. Hindi ako easy, hindi rin ako santo. Ako lang tong babaeng minsan, humawak sa kamay ng isang lalaking hindi sa kanya, dahil takot siyang matuno ng mag-isa sa lamig ng mundo.
Bumalik ako sa Maynila na parang basang papel, hindi buo, madaling mapunit. Wala na akong balak bumalik sa dati kong trabaho. Hindi ko na kayang ngumiti sa harap ng computer habang pinupuno ng kliyente ang inbox ko, habang ang sarili kong puso, walang sumasagot. Kaya nag-resign ako. Tahimik, walang drama. Hindi ako hinanap. Sa isang araw na walang direksyon, napadpad ako sa isang maliit na women's center. Dati akong dumadaan lang doon. Akala ko para lang sa mga babaeng inabuso. Pero naisip ko, hindi ba't abuso rin ang paulit-ulit na paglimos ng pagmamahal kahit alam mong hindi ka binabalikan? Nag-volunteer ako. Di ko inakalang tatanggapin agad. Una, tagapunas lang ako ng mesa. Tagapansin ng mga batang tumatakbo sa hallway. Pero habang tumatagal, parang ako yung pinupunasan. Ako yung tinuturuan. Doon ko nakilala si Micah. Counselor siya, hindi nanlalamang, hindi nagtataas ng kilay. Ang boses niya, parang sinadyang mabagal. Para bang tuwing nagsasalita siya, alam niyang may parte sa'yo na madaling mabasag. Alam mo, sabi niya sa akin isang hapon habang nagsasalin kami ng mga donasyon sa plastic bags, hindi masama ang maghanap ng init. Napatingin ako. Hindi ko pa sinasabi kahit kanino yung nangyari sa amin ni Ernesto. Pero parang binasa niya ako. Tinignan ko siya, tapos idinugtong niya, pero masakit kapag sa maling apoy ka laging lumalapit. Wala akong naisagot, pero doon ko naramdaman ang unang luha na hindi ko kinailangan pigilan. Sa kanya ko rin unang narinig ang salitang, self-worth, na hindi textbook definition. Sa kanya ko natutunan na ang pagkabuo ng babae, hindi nasusukat sa dami ng yamakap sa kanya, kundi kung paano siya tumayo kahit walang samalaw. Araw-araw, dahan-dahan akong nagigising. Hindi na ako nagmamadaling hanapin ang atensyon ng iba. Hindi ko na kailangan ng titig na magpapatibok sa puso ko, kasi natuto na akong makinig sa sarili kong pintig. May mga gabi pa ring malamig. May mga araw pa ring tinatablan ako ng alaala. Pero hindi na ako kumakapit sa init para lang matakpan ang lamig. Minsan, nagkakasalubong ang tingin namin ni Micah habang tinutulungan ko ang isa sa mga bagong dating na babae. Minsan umiiyak, minsan galit, minsan tahimik lang. At lagi kong naiisip, ito na siguro ang sagot na hinahanap ko noon. Hindi si Ernesto ang kailangan ko. Hindi rin pagmamahal na iniaabot lang pag madilim. Kundi isang bagay na matagal ko nang ipinagkakait sa sarili ko, ang paniniwalang buo ako, kahit walang ibang humawak sa akin. Mainit ang araw noon, pero hindi yun ang dahilan kung bakit bumilis ang tibok ng dibdib ko. Galing ako sa Women's Center, may hawak-hawak pa akong envelope ng mga printed materials para sa bagong outreach program. Pagod, gutom, amoy araw. Normal na araw sana, pero sa pag-uwi ko, habang nakasabit sa jeep, may dumaan na bus sa kanan. Hindi ko alam kung utak lang ang gumana, o katawan na mismo ang kumilos, pero may kung anong hamatak sa akin. Parehong disenyo, parehong ruta. May kung anong pamilyar sa anino ng lalaking kumakaway sa pasahero sa harap. Bumaba ako. Hindi ko na inisip kung late na ako. Basta sinundan ko yung bus. Naglakad ako ng ilang kanto. At doon, sa isang maliit na terminal, nakita ko siya. Si Ernesto. Nakatayo siya sa tabi ng bus, may hawak na maliit na listahan, may suot pa ring polo shirt na parang kahapon lang ang huling biyahe namin. Hindi siya agad nakapansin. Ako ang unang lumapit. Hindi ko alam kung ano ang unang lalabas sa bibig ko. Wala akong planong awayin. Wala na ring galit sa dibdib ko. Pero may kailangan akong ilabas, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Nang magtama ang mata namin, natigilan siya. Halata sa mga mata niyang hindi niya inakalang magkikita pa kami. Gusto ko sanang ngumiti, pero ang lumabas lang ay buntong hininga. "Hi," sabi ko. Tahimik siyang tumango. Halata ang kaba sa katawan niya. Yung para bang inaasahan niyang babagsak ang lahat ng kinatatayuan niya sa bawat salitang ilalabas ko. Pero hindi ako sumigaw. Hindi rin ako umiyak. Ang sinabi ko lang, "Salamat." Nagtaas siya ng kilay. Di makapaniwala, pero tumuloy ako. Salamat sa gabing yun. Hindi dahil masaya ako sa ginawa natin, kundi dahil doon ko unang naintindihan na hindi ko kailangan ng ibang tao para maramdaman kong mahalaga ako. Hindi ikaw ang nagturo noon, pero dahil sa'yo, natuto ako. Tahimik siya. Halata ang pagpigil sa luha. Kumakabog ang dibdib niya, kita sa leeg. Wala siyang excuse. Wala siyang sinubukang ipaliwanag. At sa totoo lang,
Ayoko na rin ng paliwanag. Kasi kung noon ko siya hinanap para buuin ako, ngayon, sapat na yung naririnig ko ang sarili kong tinig, buo, malinaw, walang panginginig. Hindi ko hinihingi ang sorry mo, dagdag ko. At hindi rin kita sinusumbatan. Gusto ko lang malaman mong ayos na ako. Na kahit isang gabi lang yun, hindi ko yun pagsisisihan. Pero hindi ko na uulitin. Tumango siya, walang masabi. Nakatingin lang siya sa akin na parang gustong magsalita pero alam niyang wala nang dapat sabihin. At ako, saka ako ngumiti, isang ngiting hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Sa pagtalikod ko, wala akong naramdamang sakit. Wala ring lungkot. Ang bigat na dati kong pasan, iniwan ko na sa daang tinahak ko pauwi. At sa unang pagkakataon, DJ, hindi ako kumapit sa init ng iba. Kundi sa liwanag na ako mismo ang nagsindi. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong to, na ako mismo ang pipili kung saan ako pupunta. Na hindi na ako nakasakay lang, hinihintay kung saan ako ihahatid ng susunod na, mahal kita, o ng titig na kunwari totoo. Ngayon, ako na ang may hawak ng manibela. Nagsimula ako sa maliit, isang post lang sa Facebook, sinubukan kong ilabas yung kwento ko, hindi para magdrama, kundi para subukang ipakita na hindi ako nag-iisa. May 3 nag-like, pero may isang nag-comment, salamat. Akala ko ako lang. At doon nagsimula, gumawa ako ng vlog. Hindi ako sanay humarap sa camera. Pero sabi ko sa sarili ko, kung kaya kong harapin ang sarili ko sa salamin, kaya ko ring harapin ang mundo, kahit pabasag-basag pa ang boses ko. Tinawag ko ang channel ko na, Mga Babaeng Bumigay Pero Hindi Bumagsak. Doon ko unti-unting binuksan ang mga istorya, hindi lang sa akin, kundi sa maraming babaeng tulad ko. Yung mga napagod magmahal, napagod umasam, napagod magpatawad. Yung mga babae na minsang kumapit sa maling init, pero natutong bumangon kahit walang nagsabi sa kanilang kaya nila. May isang comment na tumatak, akala ko kailangan ko ng lalaki para buuin ako. Pero sa mga kwento mo, Lu, natuto akong unahin ang sarili. At sa tuwing may ganang mensahe, parang gumagaan ang dibdib ko. Parang unti-unti kong naibabalik ang mga parte ng sarili kong matagal nang nawala. Hindi pa ako totally okay. May mga gabi pa rin na gusto ko ng yakap. May mga araw na hinihila pa rin ako ng tanong, bakit ako nagpaubaya? Bakit hindi ko agad nakita ang sarili ko? Pero sa mga sandaling yun, ako na rin ang sumasalo sa sarili ko. Wala nang Ernesto, wala nang, baka bumalik. Wala na ring Lo na nag-aabang ng text, o naghahanap ng kapalit sa bawat patak ng luhang itinatago. Hindi ko na kailangan ng pahintulot para maramdaman kong mahalaga ako. Ako na ang nagsasabing mahalaga ako. Ako na ang pumipili, ako na ang lumiliko, at kung may susunod mang biyahe, ako na ang pipili ng ruta. Ako na ang magdedesisyon kung sino ang pwedeng sumabay. At kung kailangan kong bumaba, hindi na dahil iniwan ako, kundi dahil napili kong huminto.